Hindi siya pinatulog ng mga sinabi ng mama ni Kel. Gusto niya na makasal sila. She wanted nothing in this world but to marry him. Pero kung sana man lang ay alam niyang mahal siya ni Kel. Darating din ang panahon na magigising siya at ikaw na pala ang mahal niya. Naalala niyang sabi ng matanda. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Katatawag lang ni Harry at muli siyang tinatanong kung papayag na siyang mamanhikan ito at ang mga magulang. I love you, Han. I promise to do everything within my power to make you happy. Iyon ang sinabi ni Harry sa telepono. Kailangan mo magdedesisyon bago mauli ang lahat. Wika ni Mrs. Santa Romana. Kaya na bago sila maghiwalay. Kung paano siya nakatulog, ay ewan niya. Gabi na siyang nakauwi. Bulong ni Seneca kay Astrid. Hindi ho ba sinabi kung saya-saya nang galing? Tanong niya sa mahinang tinig. Umiling ito at inabutan siya ng juice. Thank you po. Tumingala siya sa itas. Natutulog pa rin ho ba? Oo, ang mabuti pa ikaw na ang gumising at nang magsabay na kayo ng almusal. Halos ipagtulakan ito ang dalagang papanhik. Hindi nakalakang pinto kaya pumasok na lang siya. Natutulog pa si Kel, may ngiti sa labing pinagmasdan niya ang binata. Maliban sa kumot na nakatakip sa ibang bahagi ng katawan nito'y hubad ang binata. Nakadapa, he was lean and beautiful. Hindi eksaherado ang mga muscle sa katawan. Naalala niyang tawag ng mga classmates niyang babae kay Kel noong araw. Mr. Hank, at hindi ilan ang kabataang tumitili sa captain ball ng soccer team ng SIC. Hindi na teenager si Kel ngayon, pero walang nabago sa physical nitong mga katangian. Sa halip ay lalong naging prominente sa paglipas ng mga taon. Lumako ang mga mata niya sa mukha ng binata. Kabilang bahagi lang nito ang nakahantad sa kanya, pero sapat upang mabanaang niya ang bahagyang pagtabingi ng ilong nito. He got it from 5 years ago. Mga kalaban sa larong soccer ng St. Vincent College, nagkapikunan. At sa muli nilang pagkikita makalipas ang 4 na taon, ay tila yata lalong tumitindi ang damdamin niya rito. Noon ay pinilit niyang kalimutan ang damdamin. Sa kababata dahil ayaw niyang maging hadlang sa pag-iibigan nito at ni Marina, ngunit hindi na ngayon. Noon ay pinagbigyan niya si Marina, ngunit pinabayaan ito si Kel at sinaktan. It was her turn now. Lumakad siya palapit sa natutulog na lalaki. At tila may sariling isip na umangat ang kamay niya upang haplusin ang buhok nito. Subalit hindi pa man lumalapat ang kamay niya ay gumalaw ang binata. Mabilis niyang binawi ang kamay. Nahalimpungatan si Kel at nag-inat ito bago tumihaya at nagmulat ng mga mata. Bahagya pa itong nagulat nang makita siya. Good morning, nauutan lang ang bati. Blood flooded her face. Muntik na sinitong mamulatan sa balak niyang gawin. Am I dreaming of your Catherine Zeta-Jones about to ravish me? He smiled sleepily. Pinagigising ka na kasi ni Tita Seni. Sabaw na raw tayong mag-almusal. Hindi niya mapigilang hindi sulyapan ang dibdib nito. And for a fleeting moment she thought she would be in cloud 9. Kung makukulong siya sa katawang iyon, hindi tumitinag sa pagkakahiga si Kel at nakatitig lang sa kanya. Iniuna ng mga braso at nasa mga labi pa rin ang tila inaantok ng ngiti. Have you been watching me sleep? Nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit mo naman nasabi yan? He grinned. I had this feeling na may nakamasid sa akin. That woke me up. At dahil ikaw ang namulatan ko, so it must be you who ravish my body with your eyes. Ang yabang mo Kel. Her arms. He hated herself for looking so guilty. Hindi ka ginising ng kung ano-ano ang imahinasyon mo. Talagang magigising ka na dahil tanghali na. Umangon ka na nga at ng mga kain na rin ako. Yes, boss. Nag-iinat na sagot nito at bumangon. Pagtayo nito mula sa pagkakahiga ay bumagsak ang kumot sa lapag. Astrid grasped at the sight of him. He was almost naked, maliban sa bikini briefs nito na para na ring wala because he was fully aroused. A shiver ran down her spine and immediately turned her back horrifyingly. Natawaning malakas si Kel sa naging reaksyon niya. Ngayon ka lang ba nakakita ng lalaking bagong gising at naka-briefs? Ang boyfriend mo ba yan ang suot sa pagtulog? May talim sa tinig nito sa huling sinabi. Nawala ang ngiti. Hindi pinansin ng dalaga ang huling sinabi nito. Magbihis na nga. Kakainis ka. Aniya sa namumula ang mukha. Nagtataka kung saan galing ang init na nararamdaman niyang dumadali sa kanyang katawan pababa. Mabuti nga at may suit pa ko. Ani Kel na nagsuot ng boxer shorts. I used to sleep in a room. He said amused. Bakit nakatalikod ka pa? Bihis ka na ba? Oo, manang. Natawa muli si Kel at magkasabay na silang bumaba. 2 araw na hindi sina tinatawagan o dinadalaw man lang ni Kel na ipinagtataka niya dahil bago nagbalik sa San Ignacio si Marina ay hindi maaaring hindi siya tawagan ito kung hindi man ito nakakapunta sa kanya.
Iyon ang dahilan kung bakit napadali ang pagpapasya niya. Natutuwa ako sa naging desisyon mo, Astrid. Masayang sabi ng matandang babae at niyakap siya. Paano ang gagawin natin, tita? May pag-aalala sa tinig niya. Mama na ang itawag mo sa akin mula ngayon. Utos nito. Kitang-kitang kasiyahan sa mukha. At ako ang bahala. Napag-isipan ko na yan. Natahimik si Astrid. Hindi niya alam kung tama o mali ang naging desisyon. Sinunod lamang niya ang gusto ng puso at isipan niya na pinalakas ng pagsang-ayon sa kanya ng ina ni Kel. Sa isang banda ay may takot siyang nadarama sa binabalak nila. Sige na, samahan mo na ako. Aya niya kay Kel. Birthday ni Crisanto at iniimbitahan tayo. Baka ma-out of place lang ako ron. Puro mga kaibigan at kakilala mo. Tiyak ang naroon. Tuloy ito sa paglilinis ng bagong kotse. Bakit hindi mo yayain ang boyfriend mo? Malayo ang San Pablo, sagot niya. At saka kilala mo naman sina Crisanto at Pia, diba? Kilala lang, hindi mga kaibigan. Baka, sandali lang tayo. Uuwi tayo kaagad. Pagbibigyan ko lang si Crisanto. Ano ba ang problema mo sa boyfriend mo at hindi siyang yakagin mo? He asked sharply at ibinaba ang hawak na hose at humarap sa kanya. Kung ako sa'yo makipag-break ka na rin. Tiyak na makikipag-break sa akin sa sandaling mangyari ang plano ng mahumbong ngayong gabi. Sinabi ko nang malayo ang San Pablo para tawagan ko pa si Harry. Patabog niyang sabi, kung ayaw mo ay diwag. Lumabit siya at sinabayan ng talikod. Subalit nahagip ni Kel ang braso niya at pahila siyang pinaharap. Nasubsob siya sa hubad nitong dibdib. Hindi ka na ba biro? He said huskily habang nakayuko sa kanya. Gusto ko lang namang tiyaking ako nga ang gusto mong kasama. Napalunok ang dalaga. Hindi niya maintindihan ang binati. Minsan seryoso, minsan tila galit, at minsan ay tila nagbibiro. At kung hindi niya awatin ang sarili, baka abutin niya ang leg nito at siya na mismo ang humalik dito. Talagang sasamahan mo ako? Oo na, dramahan mo ba naman ako eh? She smiled sweetly at kung pupunahin lang ni Kel, kakaiba ang ngiti niya. Kayo na ba? Tanong sa kanya ni Pia habang magkausap sina Crisanto at Kel. Ano ba sa tingin mo? Ganting tanong niya. Tinapunan ng tingin ni Pia ang kasintahan at si Kel. Kailan lang kasi ay nakita ko silang dalawa ni Marina. Pumormal si Astrid. Totoo ba yan o chismis? Totoo. Kaya nga nagtatanong ako sa iyo kung boyfriend mo na nga si Kel. Or friends, may hapdi sa dibdib na tumingin siya sa gawin ni Kel. Totoo kung gayon ang hinala niyang nakikipagkita ito kay Marina. Natawa si Pia. Akala ko sa mga showbiz people lang ang ganyang sagot. Halika na nga doon sa dalawa. Yaya niya at lumapit sa gawin ni Kel. Nadagdagan ang determinasyon sa binabalak gawin. Naupo sa bakanting mesa. Nang harapin ni Crisanto at Pia ang ibang mga kaibigan, ay naiwan si Kel at Astrid sa mesa. Gusto mo ba ng beer? Tanong niya. Dinampot ang marshmallow sa pinggan at sinubo. Tama na to. Tingnan ang bote ng beer na wala ng laman. Baka hindi ako makapag-drive pa uwi. Nakakadalawang bote ka pa lang naman, aniya. Kukuha rin kasi ako ng juice. Tumayo siya at sandaling iniwan ito para kumuha ng beer at juice. Binuksan ni Astrid ang ice cold beer at palihim na sumulyap sa kinaroroonan ng binata. Nang makita niyang kausap uli ito ni Crisanto ay napangiti siya. Kinuha mula sa bulsa ng juice ang ibinigay sa kanya ng ina ng binata at inihalo sa beer. Pagkaway kinakabahang bumalik muli sa mesa nila. Balak mo ba akong lasingin? Pero ni Kel, masuyo ang mga mata sa pagkakatingin sa kanya na agad siyang nakadama ng guilt. Iyan na lang, huwag mong bilisan ang pag-inom para matagal maubos. Patay mali siyang sabi niya. Hindi gumamit ang baso si Kel at nakakadalawang lagok pa lang ito subalit tila sa lasing na. Mrs. Santa Romana gave her a potent drag. Nakahawak na ito sa bewang niya sa pagkamangha niya. His hand moved down her curve caressingly. A shiver round on Astrid's spine at hindi niya magawang ilayo ang sarili. Gusto niya ang ginagawa nito sa kabila ng ang dibdib niya ay tila mabibiyak sa matinding kaba at hinahadkan-hadkan ng binata ang bakon niya. If I could only bottle your smile, my little heart, I'd be a rich man, he murmured in her ears groggily. Ulero, kinakabahang sagot niya. Pati ba naman ako gusto mong talunin? Inilapit niya ang bote ng beer dito at wala sa loob na pinangalahati ng binata ang laman yun. Hindi mo ako dapat binigyan pa ng beer. Can you drive? Hindi na natatapos ang sinasabi at napasubsob sa leeg niya. Gumulong ang bote ng beer sa mesa na kung hindi naagapan ni Astrid ay babagsak sa baldosa. Hinawakan niya ang ulo nito upang hindi sila parehong masubsob dahil mabigat ang binata. Kinawayan niya si Crisanto at agad lumapit. Bigla na lang nalugmo Crisanto. Aniya, pigil-pigil pa rin sa ulo ang binata. Nawala ng malay sa kalasingan. Iiling-iling na wika ni Crisanto. Napakadali naman palang malasing niyang kaibigan mo. Ihahatid ko na lang kayo. May dala kaming sasakyan. Sa tingin ko ay hindi na makakapag-drive si Kel.
Kaya ko namang mag-drive, Aniya. Patutulong lang akong magpatid sa'yo. Hanggang sa kotse. Sige, tumawag ito ng isang kaibigan at tinad sila hanggang sa sasakyan. Kaya mo ba? Si Pia nang pumesto na siya sa driver's seat. Nilinga ang binata na nakahiga at inihilig sa upuan. I'll be fine. She smiled at the couple. Bye guys. Pagdating nila sa bahay, naghihintay na sa kanila ang mama ni Kel. Tinulungan siyang ihatid dito hanggang sa salin nito. Iiwan na kita. Ani Mrs. Santa Romana sa kanya nung maihiga nila si Kel. Tita, ninenervous ako. Natatakot ako. Huwag na nating ituloy, she said nervously, wanting to back out at the last minute. Wala nang ibang pagkakataon pa, Astrid. Huwag kang panghinaan ng loob. Nasa mukha ni Seni Santa Romana ang determinasyon at sumulyap sa tulog na anak. Ako na ang bahala bukas. Hihintayin ako ni na mami at daddy. Paano po kung hanapin nila ako dahil hindi ako umuwi? She reasoned out weakly. Ako na ang bahala ron. Bago mag-umagay tatawagan ko sila at sasabihin kung dito ka iniuwi ni Kel. Puno ng katiyakan ang tinig nito. Ayoko ng dalaga si Kel. Ano gagawin ko? Alisan mo na siya ng damit. Utos ng matanda. Napailing siya at napahawak sa braso nito. Tita, hindi ko kaya. Paano kung napahinga ng malalim si Seni? Lumapit ito sa anak at sinimulan itong hubaran. Napalunok si Astrid. Hindi niya alam kung tatakbo siya palabas. Itinira ni Mrs. Santa Romana ang briefs nito. Tulog na tulog pa rin si Kel. Iiwan na kita. Ikaw na ang bahala dyan sa briefs. Ngumiti si Seni at tinapik siya sa balikat. Tita Sen, habol niya rito subalit lumabas na ito at kinabig ang pinto pasara. Tila siya hihimatayin sa sandaling iyon. Paikot-ikot siya sa loob ng silid habang nakatingin sa natutulog na lalaki. Nang gumalaw ito ay napapitlag siya. Mailang sandaling nagpigil ng paghinga and she stared at the sleeping male form and with renewed determination lumapit sa kama. Now or never. With trembling fingers she started taking off his briefs. Then she realized hindi naman pala mahirap. May kung ilang sandaling tinitigan niya ang binata with awe and appreciation in her eyes sa kabila ng matinding kaba. There, inihagis niya ang briefs sa sahig. Walang hinagod ng tingin ng lalaki. Sana ikaw na lang ang ginawang modelo ng oblation ng UP. Marami sigurong estudyante ang tuwi na yung magkaka-stiffneck sa katitingala. She joked to his detention. Kahit bukas ang air conditioner sa silid ng lalaki, ay nararamdaman niyang pawis sa noo at katawan niya. Nagsimula na siyang magalis ng suot na damit. Walang itinira kahit na ano. Ayon sa instruction ni Mrs. Santa Romana, kumuha siya ng kumot at itinakip sa katawan ni Kel. Pagkatapos ay dahan-dahang tumabi at sumalo sa kumot nito. Napaungo siya na magdikit ang mga balat nila at tila siya inaapuyan. Umusog siya at nag-iwan ng espasyo sa gitna nila ni Kel upang hindi magdikit ang mga katawan nila. Matagal siyang nakatitig sa kisame sa pag-iisip ng kung ano-ano. Kung kailan siya tuluyang nakatulog ay hindi niya alam. He threw his arms and felt a warm body next to him. Dreamily, he moved his hand up and found her breast. He caressed it gently as he moaned. With eyes still closed, he moved closer and kissed her nape and murmured sleepily, even in dreams you have such enticing scent, sweetheart. He stiffened, dinamamuli ng kamay ang katawang hawak. He could not possibly dream it. Could he? Slowly, he opened his eyes. Astrid, sindak nitong bulalas ng makilala ang katabi, subalit ni hindi nagising ang dalaga na napuyat sa kaiisip sa nagdaang gabi. Biglang napabalikwas ng bangon si Kel, kaagad itong napahawak sa noo nang sandaling umikot ang paningin. Anko biglang lumabas ang pinto ng silid ng binata at sumungaw si Mrs. Santa Romana na nanlaki ang mga mata. Sinamahan pa yun ng malakas na pagsinghap. Madre mia, Kel, ano ang nangyayari rito? Bakit narito si Astrid sa silid mo at... Hubad? Ma, hindi ko alam. Nalilitong nilinga ng binata si Astrid sa tabi nito. Hindi maisip kung bakit naroon ang dalaga. And worst ay pareho silang walang damit na suot. Nagling hinahagilap sa isip ang nangyari. Sa malalaking hakbang ay lumapit si Seni patungo sa kama at banayad tinapik sa braso si Astrid. Iha, gumising ka. Astrid. Astrid moaned at isinusubsob pa sana ang mukha sa unan. Subalit mas mapilit ang yuglog sa braso niya. Unti-unting nagmulat ng mga mata ang dalaga. Tita, usal nito at nang malingon sa tabi ni Kel ay napabalikwas ng bangon. Tam, mura ni Kel sabay talikod nang makitang humalagpos ng tuluyan ng kumot sa katawan ng dalaga. Si Mrs. Santa Romana inabot na muli ang kumot kay Astrid. Prante kong itinakip ng dalaga sa sarili ang kumot habang unti-unting bumabalik sa isip ang plano nila. Tita, Kel, agad siyang nagyuko ng ulo. Hindi niya magawang tumingin kay Kel. Magbihis kayong dalawa at sumul sa akin sa ibaba. Gusto ko kayong makausap. Ani Sen in her most stern voice pagkuway iniwan sila.
Hindi malaman ni Astrid kung paano kikilos at ano ang dapat sabihin nang silang dalawa na lang ni Kel. In the light of day, things were even worse. Pinakatitigan ni Kel ang dalagang hindi malaman ang gagawin kung babangon o hihigpitan ang pagkakatapos ng kumot. Hindi ako makapaniwalang nalasing ako sa 3 boteng beer, Astrid. Ani Kel sa seryosong tingin. Iniiwas ni Astrid ang mga mata. You hardly ate last night, kaya agad na tumalam. Marasi ang nilingon ni Kel. Don't say another word. Banta nito at padabong na tumayo. Walang pakialam kung hubad. Nagbihis sa mismong sa harap niya. Nang makapaghibihis ay tinapunan siya ng matalim na tingin bago pabagsak na isinara ang pinto pagkalabas. She wanted to cry pero ayaw bumagsak ng mga luha niya dahil hindi naman kaiyak-iyak ang pangyayari. Sa halip ay malaking problema ang kaharapin niya sa harap ni Kel at ng mga magulang niya. Ngayon niya gustong pagsisihan ang ginawang desisyon. Minsan man ay wala siyang natatandang nagalit ng ganun si Kel sa kanya.